pagkakaisa, purihin siyang Aba. Purihin, purihin at ating sambahin ang Diyos ng pag-ibig, nagmamahal sa atin. Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Aba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng misang ito, pero lalo na sana sa pamamagitan ng ating buting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito, kaalinsabay ng iba pa nating mga intensyon. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin, ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, ang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapwa sila hubad, gayunmay hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay.
Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayos sana niyang malaman nino man na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. At pagdating niya, inabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Syrophonica. Ipinamanik niya kay Jesus na palayasin ng demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ng pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutamang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. At sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at nanatnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Coasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. May mood swing po ba tayo? Yung kabod na lang nababago ang mood natin. Sabi nga sa Ingles, we woke up on the wrong side of the bed. Pangit ang gising, hindi maganda ang gising. Kaya kabod na lang, ayaw mo nang kibuin yung isang tao. Kabod na lang, nagagalit ka sa asawa mo, nairita ka sa anak mo. Bigla na lang, ayaw mong pumasok sa eskwela o magtrabaho. Konting kibot, simpleng problema, nag-iinit ang ating ulo. Hindi lang agad nagbukas yung phone mo, hindi ka lang agad naintindihan sa senyas mo, sa sinasabi mo, hindi lang agad dumating ang inihintay mo. Nakaw, tama. May toyo ay, may topak ay, may mood swing nga tayo. At sa palagay ko naman, natural lang ito. Sa katunayan sa Ebanghelyo ay mukhang nakaranas din ng ganito si Kristo. Kung naging mapagmasid po kayo, ito yung sinasabi ni San Marcos sa bandang intro. Na nang pumasok daw si Jesus sa lupain ng Tiro, sa isang bahay roon, ayaw niya sanang malaman ito ng mga tao, o hindi ba? Mood swing yan. Sapagkat Jesus would make Himself available always for anyone. Kahit nga pagod na siya, naglilingkod pa rin siya. Kahit nga hindi pa kumakain, naglilingkod pa rin. And yet dito, ayaw niyang makita muna siya ng mga tao. Ayaw niya munang maglingkod.
kung susuriin natin ang ibig sabihin nito. So natural lang, lalo pat kung meron namang valid na dahilan. Ang dahilan marahil ng ating Panginoon ay pagod siya. Gusto muna niyang mapag-isa. Wala namang masama na mamahinga para mas makapaglingkod, di ba? At sa puntong ito, kamamatay lamang ni Juan Bautista. So po pwedeng gusto niya ring mapag-isa muna para mas makapagluksa pa. Mood swing yan, pero may magandang dahilan. So wala pong masama dito dahil ito rin naman ay naranasan at dinanas din ni Kristo. At dahil ito'y dinanas ni Kristo, ang maganda, pinabanal niya ito, yung pagkakaroon ng mood swing. Kasama na ng iba nating mga emosyon. Katulad ng makikita natin ginawa niya sa Ebanghelyo ngayon. O hindi nga ba't gusto niyang mapag-isa? Gusto niyang mamahinga muna? Pero, nang makita niyang may nangangailangan sa kanya, partikular na itong babaeng Syrophonica, ipinagpaliban niya yung kanyang kagustuhang mamahinga o mapag-isa upang ang babaeng ito ay matulungan niya. And so walang masama dito, sapagkat kung masama ito ba'y mararanasan ni Kristo? Ito ba'y daranasin ni Kristo? Walang masama, natural lang, sapagkat dinanas at naranasan ng ating Panginoon yan. At ang maganda pa nga, pinabanal niya yan. Asama ng iba pa nating mga emosyon na pwede nating maramdaman. At yan ay makikita natin sa Ebanghelyong ating napakinggan. Sapagkat yung kanyang kagustuhan na mapag-isa, yung kaganyang kagustuhan na mamahinga muna, tingnan po ninyo, isinantabi niya para makatulong sa babaeng humihingi ng tulong sa kanya. Therefore, ang mas pinairal niya, kahit na may mood swing siya, hindi yung pangangailangan niya, kundi yung pagmamahal niya. Hindi yung pagiging tao lang niya, kundi ang pagiging Diyos niya. At ito nga po sa palagay ko, ang isa sa mga mensahe ng ating Panginoon ngayon. Na bagamat ang pagkakaroon ng mood swing o iba pa nating mga emosyon ay natural lang, ay wag naman po sana tayong padala dyan. Na kung saan ay hahayaan na nating humantong ito sa pagkakasala, sa pagsasalita o sa paggawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya. At tulad po ng sinasabi sa Proverbs 29:11, a fool gives full vent to his spirit while a wise man quietly holds it back. So let us be wise enough to hold it back so as not to let it drag us into speaking and into doing something bad. Tamang-tama po yung first reading natin ngayon tungkol sa pag-aasawa o pagiging isa ng mga mag-asawa. Sa mga may asawa dyan, di ba? Isa sa nagiging ugat ng alitan o pag-aaway ng mga mag-asawa yung pagkakaroon ng mood swing o topak ninyo bilang mag-asawa. May nakita po akong isang video ng babae na may background music at ganito ang lyrics. Nang di natuwang may likha, babaeng may topak ang ginawa, at may oras na magugulat sa kanyang sobrang topak. At pag hindi ka nag-sorry, magbabago ang kanyang ugali. Kaya isang mali mo lang, magagalit, mang-aaway. Suyuin mo ang babaeng may topak. Mag-sorry ka hanggat may oras. Joke lang. Pero syempre, kahit na lalaki may topak din naman. Kaya sa mga mag-asawa, mag-adjust na lang. Sa mga tinotoyo, nasabi ko na po, huwag padadala sa emosyon. Kung wala tayong magawa sa unang search ng ating emotion, yung pangalawang search, di ba? Kontrolin na po natin yon. Huwag na po tayong magpadala sa ating emosyon. Sa mga biktima naman ng mood swing, ng iba, lalong-lalo na ng mga taong sa atin ay mahalaga at lagi naman natin kasama, maganda na
i-identify natin yung mga triggers, kung bakit nagkakaroon sila ng mood swing, at iwasan natin. Alam mo naman pala, na ayaw ng misis mo, nagpapakalasing ka, na ayaw ng anak mong pinipilit mo siya, na ayaw ng magulang mo na kumakain kayo dyan sa sofa, na ayaw ng kapatid mong kinukuha mo nang walang paalam ang gamit niya, ba't ginagawa mo pa? Mag-mood swing nga siya. In connection with this, para sa mga may mood swing at para sa mga biktima ng mood swing, alamin din natin, maaaring ito ay epekto ng aging, hormonal fluctuations, para sa mga babae, pagdadalang tao, pagkakaroon ng dalaw, at pagkakawala ng pera. O yan, magkaka-mood swing talaga ang misis ninyo kapag wala kang binibigay na pera. So, i-identify natin. Kasi hindi natin po pwedeng sabing we are just in a bad mood because we are never just in a bad mood. Hindi basta nangyayari yung bad mood na yan. May pinanggagalingan yan. We may not be conscious of that thing that is fueling it, but certainly there is. And we should identify it in order for us to avoid it. Sa tinagal-tagal ninyong magkasama, lalo na kayong mga mag-asawa, alam nyo na dapat ang toyo ninyo at ang toyo ng asawa ninyo, pati na siyempre mga triggers nito. And your love for each other should encourage you na mag-adjust, na baguhin, kontrolin ang toyo natin at tanggapin ang toyo ng mahal natin. Muli po, walang masama sa mga mood swings. Dahil ito ay bahagi ng emosyon natin, ng pagiging tao natin. But then, we are always called to rise above the situation, to rise above our humanity and heed the call for charity. Mas pairali natin, hindi yung pagiging tao lang natin, kundi yung pagiging anak natin ng Diyos. Hindi yung pagiging makasarili natin, kundi yung pagiging mapagmahal natin. Gusto nga po dito yung naging reaksyon ng babae nang initially hindi pagbigyan ni Kristo ang kanyang hiling, di ba? She did not take it personally. Siya nagkalit sa wari by mood swing ni Kristo. At alam po natin ang magandang kinahinatnan nito. So ganun sana. Tayong masyadong paapekto sa misang ito, ipanalangin natin ang biyaya na mapamahalaan natin ang mga mood swing natin, ang emosyon natin, kahit pa ito'y bahagi ng pagkatao natin, upang ang mas mangibabaw ay yung greater good, yung mas magandang pagtawag sa atin ng Panginoon na pairalin lagi ang pagmamahal natin. Nang sa gayon, mapamahalaan natin ang mga emosyon natin na kung hindi ay nagiging dahilan ng alitan na humahantong pa kuminsan sa sakitan o hiwalayan. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod,
sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang sampu. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ako'y pagpalain mo, pati na ang emosyon ko, na kung minsan ay humahantong sa mga bagay na hindi ko dapat isipin, sabihin at gawin. Tulungan mo pong maipangibabawan ng iyong pagmamahal ang aking mga nararamdaman upang hindi ang pagiging makasarili ko ang pairalin ko, kundi ang pagiging anak ko ng Diyos, anak mo. Tulungan mo kong makasunod sa kalooban mo kahit na nagagalit na ako, naiinis na ako, kahit naiinggit, natatakot at nalulungkot ako. Tulungan mo ko, Panginoon, na hindi pasamain ang mga masamang naranasan ko. Sinusuko ko po ang buhay ko sa inyo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatatandaan mo. Yan ang maging pangontra mo sa mga negatibong nagiging reaksyon mo. Na anuman ang pangit na nangyayari sa iyo, God is still in control. Na walang pangit na pwedeng mangyari sa iyo nang hindi alam ng Diyos. Kaya mag-respond din tayo sa tulong at sa pamantayan at sa ina-expect ng Diyos. Bilang anak niya, hindi bilang tao lang talaga. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Taglay namin ngayon sa aming mga palad, sa kabutihan mo ay aming tinanggap. Kasyang tanggapin ang siya naming hangal, tinapay na bunga ng pagod at hirap, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Alay pa rin namin sa'yo, Amang Liyak, ang alak na mula sa kataas ng ubas, na sa kalinga mo'y aming ding tinanggap. Kaya ngayon'y muli handog sa iyong hapag, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan.
Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtaktang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga kamag-anak kakilalang pinagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming
Ipapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Espiritu. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pagmamahal, ang bawat tao'y may kanyang tanging pangalan. Tao kang may tungkuling magpahayag ng pagmamahal. Ang kalinga sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubukas. At lahat ng biyaya sa Kanya ay iyong tinanggap, ay malayang ibahagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Ang pagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkahit inuming pagkakaisang binibigay,
kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa libutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos ay may tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa laki ninyong pagtulong. Nagiging dahilan para makatulong din po ang inihahandang parokyang ito para sa iba. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.